kausap mo? Kung gano'n sa kanya. Sabi niya, si Binay, tropa niyang lalaki yun. Narinig ko na, babae na nga yung kausap mo eh. Sabi ko, babae kausap mo. Hindi si Binay kausap mo. Sino yun? Hindi naman ako bobo at that point, miss. Hindi naman bobo ang babae. Sa totoo lang, hindi bobo ang babae. Ang talino nga ng babae eh. One drunk man is more intelligent than 3 women with PhDs. Thank you so much. That's Thank you so much. That's the- Thank you so much. That's the thing. Bakit ganun, no? Yung women's intuition, kaya lang i-detect kung may babae yung partner nila. Pero hindi nila kayang ma-detect kung masaya pa ba yung partner nila. Well, this is Pinoy Extreme and pag-uusapan natin ngayon yung intelligence and women's intuition. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Miss, Ang babae, hindi naman bobo ang babae. Sa totoo lang, hindi bobo ang babae. Ang talino nga ng babae eh. Grabe nga yung intuition natin eh. Nagbobobobobohan lang minsan. Correct! Sabi ko, Nagbobobobobohan lang ang babae, pero alam mo na eh. Hindi ka pwedeng Alam lokohin ko na. eh. So, alam nilang may babae ka, alam nilang gumagawa ka ng kalokohan, alam nilang nagsisinungaling ka, pero never nilang nalaman or never nilang pinagtuunan ng pansin kung bakit ka umaakto ng ganon. It's always them yung tamad mag-solve ng problema, thinking na wala sa kanila yung problema. But in reality, they are part of that problem because again, kaya nga siya tinawag na partnership. Cheating is a symptom of a bigger problem. Ngayon, sa dinami-dami ng cheating na na-experience ng mag-partners ngayon, if ang gagawin mo, kada may mag-cheat sa'yo na partner mo, iiwan mo, wala nang long-term relationship ngayon. The reason why nauso yung ganyang klaseng mindset na kung saan disposable ng relationship, it's because of social media and kung gaano kadali humanap ng partners ngayon, lalo na sa digital age. Mag-Bumble ka lang, mag-Tinder ka lang, andyan na yung mga babae. And alongside with the pagpapalit ng method, ng access sa mga babae, doon na rin pumapasok yung dali lang na makahanap eh. Sige na, iwan ko na yan. Knowing why the person cheated is the much harder route, but it is the most effective sa pag-aayos ng relasyon. That is if kung gusto mong ayusin yung relasyon. Ngayon, kung katulad ka ng mga modern woman na pag nag-away sila, hingi sila simpatya sa social media. Alam mo naman mga tao sa social media, mga mangmang, 'di ba? Mga chismosa lang, 'di ba? Mga gusto lang magpa-validate at mang-validate ng feelings ng iba for their own good. Wala silang ibang masasuggest kundi iwan mo na 'yan, 'di ba? Di ka mahal 'yan. Never yung bakit kaya nila nagawa yan? Ano yung meaning ng actions nila para sa kanila? Ano yung pain na sinusubukan nilang i-cover sa mga sarili nila? At ano yung pwede nating magawa to address that pain para hindi na maulit? Mas mahirap yun. But it is more meaningful both sa partners dahil nga ma-address yung root cause nung problema nyo. kailangan ko na lang po talaga is concrete evidence. So, hiningin ko sa kanya, akin na yung phone, patingin. Ayaw niya talaga. Alam ko na. Napagano na po ako. Sabi ko, oh my God, Patrick. Sabi ko gano'n sa kanya, ayaw niya talaga. Hanggang tumayo na siya, tas lumalayo na siya sa akin. Doon kami naghabulan sa terrace. Yung po yung isang video na in-upload ko doon sa dump account ko sa TikTok na akin na, bakit ayaw mo ipakita? Akin na yun na yun. Yun na po yung nagwawala na ako noon. And by doing that, you are not solving the problem. Pinagmumukha mong tanga yung sarili mo sa public kasi obviously, you do not know how to solve
the problem, kaya humihingi ka ng simpatya sa public para lang pagtakpan yung incapability mo na mag-solve ng problema. Tapos, gusto nyo ng high value man or partner pero hindi mo alam mag-solve or mag-handle ng problema. As if naman na pag lumipat ka sa ibang relasyon, mawawalan kayo ng problema. 'Di ba? Habang naghahabulan kami sa terrace, apura siyang delete. Yun na yun. Tapos nung may isa pa ako nahagip nun na habang may dinidelete siya, may nahagip pa akong selfie ng babae. So, sabi ko, oh my God, parang na ako nabablang, parang himatayin na ako noon. Hindi kasi parang ito na. Nasa mukha mo na Nasa lahat. mukha ko na. Tapos kitang-kita mo pa kung paano siya nagsisinungaling sa'yo. Ginagawa ka niyang tanga, bobo, minamanipulate. Nakikipaghabulan siya sa akin sa terrace. Oh my God, asawa mo ko. Anong ginagawa mo? The same question could be asked to you. Asawa mo siya, anong ginagawa mo? Pinagmumukha mo siyang tanga sa harap ng maraming tao. Both of you actually. Because, again, for some reason, you want people to side with you. Dahil, now here is a phrase I always consider when I tackle infidelity sa mga clients ko. The victim of the affair is not always the victim of the relationship. There are a lot of possible reasons why your partner acts that way. And most likely, may nagigain sila doon sa ginagawa nila. Sabihin na natin cheating, infidelity, so on and so forth. Para magampanan yung mga pang-araw-araw na roles na tinitake nila sa buhay. Be it pahinga, be it for release lang ng stress, so on and so forth. But, it does not remove the fact that it is very helpful sa kanila and it is the pain kaya nila ginagawa yung hindi maganda. Ngayon, as a partner, kung hindi mo aalamin yon, how can you help your partner that is in pain? 'Di ba? How can you help your partner that is not actually happy? Paano magsasabi yung partner mo sa'yo kung may hindi ka magandang nakita, umpisa mo kagad, o, di ba? Because you are not there to understand them. You are there to mold them into the perspective or doon sa gusto mong buhay na pagiging Disney princess. But life is not a Disney movie. Far from it. Marami kayong pagdadaanan na problema at kung hindi nyo alam mag-ayos ng problema, wala, tapos kayo. Tapos kayo kasi pag may dumating na problema, paano kayo magsosolve? Maghahabulan kayo ulit sa terrace? Oh, see? Now, I understand the hurt na nararamdaman nung mga naiputan sa ulo. Kasi nga, 'di ba? Para sa kanila, hindi sila special. Nawala yung pagiging special nila kasi nga, yung special na bagay or yung mark of specialness na ginagawa nyo lang supposed to be ng partner mo, kaya na din gawin ng ibang tao sa partner mo. So, hindi ka na special. Ngayon, ang dami ng tao yung pumupunta sa isang relasyon na hindi nila alam kung ano yung realities ng relasyon. Nagtataka tayo bakit yung mga panahon ng lolo-lola natin is very few yung naghiwalay. It's because they have the mindset of repairing things. Just like the wedding vow, it is literal. In sickness and in health, in richer or poorer, till death do us part. Ngayon, sobrang tamad na ng Pilipino into actually doing things that would have an effect sa relasyon. Madalas nilang ginagawa they always go for what is convenient rather than what is working.
They do not want to work things out. They just want to push their narratives and to think that they could eat their cake and have it too. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.